Okay, so nagbigay na po ng mabigat na kumbaga salita si um, dating National Security of Defense natin nung panahon ni Pangulong Ferdinand Marcos Sr., yung tatay ng Pangulo natin ngayon na si PBBM, na si attorney rin po, Chief Legal Advisor niya si Juan Ponce Enrile, si Manong Johnny. So dito nagbigay si Juan Ponce Enrile o JPE ng pahayag na ang ginawang rally ng Iglesia ni Cristo hindi niya tinututulan, kumbaga yun ang ibig niya sabihin, pero yung lohika na nasa likod nito, handa ba yung talikuran ng batas o baguhin ang konstitusyon ng mga membro ng Iglesia ni Cristo, yun ang kanyang pahayag. So dito nagbigay na sa loobin si Chief Legal Advisor. Siyempre hindi dapat ito baliwalayin kasi isa rin to sa mga kasama sa People Power 1 na napatalsik yung dating Pangulo ng ama ng Pangulo natin ngayon na si PBBM, na si Ferdinand Marcos Sr., dating presidente natin. People Power 1 o EDSA Revolution 1, EDSA 1. So dito, ang sabi ni Manong Johnny, kailangan natin sundin ang batas, hindi sa dikta ng ibang reliyon. Kasi kapag kaganyan na ayon sa kanya paliwanag, madidikta ng INC o ng iba pang grupo ng mag-arali kapag hindi nila nagustuhan. Pero kung sang-ayon naman sa batas, dapat batas ang masunod. Hindi tayo dapat magpadikta kung kani-kaninong sekta ng reliyon o samahan. Meron tayong rule of law. Kaya nga po sinulat sa aklat yan. Ngayon, internet age na, nasa digital na. Pero yung epekto pa rin yan sa lipunan, yung batas natin, ganun pa rin po. So sumasang-ayon ang iba at sumang-ayon na rin ang Pangulong Bongbong Marcos sa payo ng kanyang Chief Legal Advisor na si JPE Juan Ponce Enrile o Enrile, yung binibiro Enrile daw, Juan Ponce Enrile, na dapat i-consider ito ng Pangulo na matuloy ang impeachment, di ba? Na dapat matuloy yung impeachment kasi hindi dapat nanghihimas pang Pangulo. Kung titingnan natin ang branches of government, may sarili power of duty yan. Congress, legislative, saka yung judiciary, may sariling power yan, saka executive. Ang Pangulo na sa executive branch. So dapat hindi siya nagbibigay ng kanyang payag na hindi siya sangayon sa impeachment. Kung may nakikita talagang impeachable offense ang nasa house, ang mga kongresista o kaya mga representative ng bayan natin na nagre-representa sa iba't ibang lalawigan ng ating bansa. Ngayon, nasabi ng Pangulo, kung wala naman sangayon siya kay JPE, kay Juan Ponce Enrile, na kung may nakikitang hindi niya na mapipigilan, kung may nakikitang impeachable offense ng mga kongresista, at hindi rin ito mapipigilan ng Senado, kung matuloy ang impeachment na yan. Kasi kapag pinigilan ng Pangulo yan, baka siya naman ang lumabag. Kasi ang mandato ng Pangulo ay patupad ang batas, siyempre, to enforce the law. Yun ang executive branch din nasa power nila yon. So maraming, kung titingnan natin yung survey, mas marami ang gustong ma-impeach si Vice Presidente Sara Duterte. So sana gawin ng mga kongresista, yung mga leader ng ating bansa, yung tama, no, na kung may impeachable offense, kaya nga may due process tayo. Lilitisin si Vice Presidente Sara Duterte, parang bigyan siya ng pagkakataong magpaliwanag.
Ngayon kung ma-impeach siya, yun ang due process. Meron tayong proseso ng batas. Hindi yung sa rally. Ang yun ang ibig sabihin ni JP o Juan Ponce Enrile. So, hanggang dito lang po muna yung vlog po natin. Magandang araw sa inyo lahat. Maraming salamat po. Meron po tayong rule of law at dapat hindi ito natitiktahan ng kahit anong samahan o sekta. Yun ang sinasabi ni Enrile o Juan Ponce Enrile na abogado. At biro-biroon pa nga, ginagawan nga pala ng memes to. Naabutan ng Jurassic Park. Ay mga dinosaur, naabutan daw. Mas matanda pa to civil code natin. Mga ganyang klaseng memes sa Facebook at social media. So hindi dapat baliwala ng Pangulong Bongbong Marcos itong panawagan o pahayag ni Juan Ponce Enrile kasi talagang matandang abogado na to, veterano na. So ang Simbahang Katoliko nga pala meron ding peace rally, peace mass para sa ang layo nito mapanagot yung dapat mapanagot. Kung ma-impeach si VP Sara Duterte, gawin ng mga leader o pagdasal sa mas na gawin yung tama ng mga kongresista na ipatupad yung batas o impeachment kay VP Sara Duterte kasi overwhelming yung mga ebidensya. So hanggang dito lang po muna yung vlog. Maraming salamat po ulit.